at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagiging madamot. Ikaw ba, yes, friend, may kakilala ka bang madam? As in, madamot. Ikaw naman, hindi ka lang napagbigyan ng isang beses, sumasama na agad yung loob mo. Alam mo, madam ka rin eh, madamdamin. Bakit kaya ganon, no, mga yes friend? Yung taong tinulungan mo ng maraming beses, mas naaalala pa yung isang pagkakataon na tumanggi ka kaysa sa mga pagkakataon na natulungan mo siya. Diba? Ang kapal na mukha. Grabe na. Alam nyo mga yes friend, para sa usaping ito, hindi naman sa kinakampihan or dinedepensahan ko yung mga taong sa tingin nyo ay madamot, no? But this is more on understanding kung bakit sila ganon or bakit nila kinakailangang umabot sa pagiging madamot, quote and quote. Kasi kadalasan, ang tingin sa kanila kapag ganyan, no? Masama ang ugali, makasarili, mataas ang ere. Pero, natanong ba natin minsan kung bakit kaya? Ano kaya yung rason sa likod nun? Ika nga nila, di ba? Villains are not born. They are made. Kumbaga, kung ang tingin mo sa kanya ay kontrabida, hindi siya likas o pinanganak na ganyan. May mas malalim na rason yan. Una, ito yung sa mga nakikita kong rason, no? First, maaaring kung ang tingin mo sa kanya madamot siya. Baka naman kasi maaaring minsan sa buhay niya naging matulungin siya ng sobra. Naging mapagbigay siya, as in all out lahat ibibigay niya kahit pa maubusan na siya. And then one day, na-realize niyang parang wala nang natitira para sa kanya, kaya nag-set na siya ng limit niya. Which is okay lang naman, di ba? Wala namang masama kung magtitira ka rin para sa sarili mo, kasi ang pangit naman nasa kung ibang tao nga hindi ka madamot tapos sa sarili mo magdadamot ka, di ba? Parang unfair din naman kung pakikinggan yun. I mean, hindi naman totally ayaw nang magbigay or magbahagi, pero gusto niyang turuan yung sarili niya at yung mga tao sa paligid niya na lumalapit sa kanya na maintindihan yung konsepto ng limitasyon. And again, okay lang yun. Walang problema doon. Again, hindi sinasabing hindi natutulong, hindi na magbibigay at all, but more of maglilimit, magsiset ng border, magsiset ng wall. At again, okay lang yon. Kasi nga, posibleng ayaw niya ng maabuso, tapos sa dulo, alam niyang kapag siya naman yung nangailangan, wala siyang ibang malalapitan kasi nga, nasanay yung mga tao sa paligid niya na siya yung giver. Na hindi siya dapat mag-take. Kasi nga, sa kanya nagmumula yung madalas na tulong. So kapag siya na yung nangailangan, ang tendency, hindi siya pinaniniwalaan. Ikaw pa, mawawalan. So ang ending, wala talaga siyang malalapitan. Diba? Kasi yung mga taong tumutulong naman sa atin, hindi naman yan 100% palaging meron Darating at darating sa puntong mangangailangan din siya, hindi man sa aspeto or sa bagay na ibinigay niya sa'yo, pero sa ibang konsepto, diba? Maaaring humihingi siya ng ibang tulong, tapos wala rin siyang ibang malapitan. So pangalawa, maaaring walang-wala rin talaga siya, diba? Kahit gustuhin niya na magbigay o tulungan ka, sadyang limitado yung resources niya. Alam niyang wala siyang maibibigay, tapos ikaw, minamasama mo.
'Di ba? Kawawa naman yung tao. Nasa puso niya, gusto sana niya na tulungan ka, nakokonsensya siya, nahahabag siya, na wala siyang magawa para tulungan ka. Pero ikaw, anong binigay mo sa kanyang balik? Panghuhusga. Imbes na pangunawa. I mean, 'di ba? Come on. Ikaw na nga'y lumapit para humingi ng tulong eh. Kailangan mong tanggapin na it's either gonna be a yes or a no. Kawawa naman. Na kahit gustuhin niya, wala talaga eh. Tas huhusgahan mo, pagkakalat mo na madamot siyang tao, na makasarili siya. 'Di ba? And pangatlo, posibleng sadyang natuto na siya. Na sa kabila ng lahat-lahat na nagawa niya para sa'yo, lahat yun burado lagi sa isip mo. Hindi mo na-appreciate, wala ka ni isang pigang gratefulness dyan sa kaluluwa mo. 'Di ba? Wala kang pagpapahalaga sa mga ginawa niya. Kumbaga lahat ng ginawa niya, erase yun sa'yo. Sa mga pagkakataon na tinulungan ka niya, lahat yun baliwala para sa'yo. Ungrateful ka. Hindi ka marunong magpahalaga, hindi ka marunong makaalala. And again, kapag hindi ka natulungan, kapag hindi ka napagbigyan, ipagkakalat mo na naman na masama ang ugali niya at madamot siya. Yan ang hirap sa'yo. Diba? Masyado ka ng abusado. Hindi mo na alam yung limitasyon mo. And pang-apat, baka naman kasi hindi mo talaga deserve ng kahit ano mula sa kanya kasi nakikita niya kung paano mo pabayaan yung sarili mo at kung paano mo iasa yung mga pangangailangan mo sa ibang tao. Nakakalungkot at madamot man kung isipin at pakinggan mga yespre, no? Pero ito yung katotohanan eh. Na may mga taong hindi talaga deserve tulungan. Kasi yung sarili nga mismo nila, hindi nila magawang tulungan na habang ikaw nagpapakapagod para magkaroon ng magandang buhay, siya pahaya-hayahay. Tapos kapag walang-wala na, lalapit siya kung kani-kanino or lalapitan ka as if hirap na hirap siya. As if kawawang-kawawa siya. Eh wala nga siyang ginagawang ibang paraan para tulungan yung sarili niya eh, 'di ba? Para magkaroon ng resources galing sa paghihirap niya, sa pagsusumikap niya, galing sa diskarte niya. Wala siyang ganun. Instead, inaasa niya sa ibang tao. Lumalapit siya sa kung sino-sino, tumihingi siya ng tulong na, tulungan niyo ako, kawawa naman ako. Hindi niya naisip na mukha talaga siyang kawawa sa ginagawa niya kasi hindi niya tinutulungan yung sarili niya. 'Di ba? So we have to understand, we have to analyze kung bakit may mga ganyang klase ng tao, kung bakit umaabot sila sa punto na nililimitahan nila yung pagtulong nila and na tatag sila as madamot. So bottom line mga yes friend, hindi ko sinasabing dapat kang maging madamot, no? Of course, it's wrong. Mali ang maging madamot. Don't get me wrong. Sa usaping natin to, no? Ang gusto kong maintindihan mo ay may mga rason kung bakit kinakailangan kang tanggihan at kung bakit kinakailangan ng mga tao na tumanggi sa mga request mo or mga pakisuyo mo or mga pabor mo. Gets mo? 'Di ba? Hindi yan nagdadamot for nothing. May malalim na rason kung bakit kinakailangan kanyang tanggihan at kailangan mong maintindihan at kailangan mong tanggapin yon. Again, to reiterate. To reiterate. Ano daw yung sabi ng ano? To reiterate. To reiterate. Hindi na naitama. To reiterate. O, diba? Para ulitin. Para ipagdiinan dyan sa isip mo. Reiterate kasi yun. Bahala kayo dyan. Kung ano man yung nasa isip mo, di ba? Para ulit-ulitin. Para ipagnuknukan dyan sa kokote mo, no? Okay lang po ang tumulong. Walang masama doon. Yun nga yung maganda eh, di ba? Marunong kang tumulong sa kapwa mo. But, for as long as alam mong kaya mo at bukal sa loob mo. Kaya ikaw, kung trip mo lang na maging madamot kasi wala lang, diba? Makasarili ka lang talaga, awit sa'yo. Sana isang araw habang nagluluto ka ng adobo tapos naubusan ka ng toyo at wala kang pambili, wag kang lalapit-lapit kay Biboy Bibo, ha?
Marami pa rin naman akong toyo sa ulo, hindi ko lang ibibigay sa'yo. Bala ka dyan. 1 litro pa man din to. Ay nako, Osha, yes friend, para naman mabura sa isip nyo ang pagmamaramot. O eto na, mag-share na tayo ng biyaya dahil eto na ang hinihintay mong anunsyo kung sino nga ba ang mapalad na nanalo para sa ating... Yes, friend! Lakasan mo na ang volume ng radyo mo dahil baka ikaw na ang mapalad na nanalo para sa ating pera-pera lang yan promo. Kaya wag na nating patagalin pa. Hawak ko na po ang resulta. Congratulations! Rich Abelia! Congratulations sa yours! Iyo na ang 500 piso. Again, Rich Abelia. Oy, rich na pala to eh. Bakit pa natin bibigyan ng 500? Rich na pala yan. Biglang nagdamo. Charot lang. Alam ko naman na i-share mo yan ha. Kaya deserve mo ang 500. At kung narinig mo to sa mga oras na ito, Rich, ang kailangan mo naman gawin ngayon ay mag-send ng iyong valid ID at syempre GCash number kung saan namin ipapadala ang iyong premyo para sa ating... Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ako, DJ B-Boy Bibo, para sa ating BB time. Magkasama at magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa 101.1 Yes FM. Solid! Good night, BB! Mwah, mwah.